Nang pumasok ang pinakamagagaling na ahente ng Hunters Association sa unknown portal, labis silang nagulat. Ang mga kawan ng S-rank na halimaw at demonyo ay winasak ng isang lalaking hubad na may di kapani-paniwalang lakas. Nakulong siya sa mundong ito sa loob ng 300 taon. Patuloy na lumalaban at lumalakas. At nang sa wakas ay makalabas siya sa modernong mundo, kahit ang pinakamalakas na mga hunter ay mahina kumpara sa kanya. Ngunit walang nakakaalam ng kanyang tunay na kwento. Isa na nagsimula maraming siglo na ang nakalipas. Pagdilat niya ng kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bagong mundo, isa na parang nagmula sa isang engkanto. Hindi nagtagal, napagtanto niyang malayo ang lugar na ito sa Earth pagdating sa teknolohiya. Ngunit mayroon itong sariling alindog. Ang bahay na kanyang napuntahan ay hindi isang maralitang barong-barong, ngunit mukhang isang maayos na lugar. Para sa isang lalaking namatay dahil sa pagkayod at walang pamilya sa Earth, isa itong malaking pagbabago. At lalo na ang babaeng nag-aruga sa kanya, ang ina ng sanggol. Hindi lang siya maganda, mayroon siyang init sa mga mata na kayang tunawin ang kahit sino. Kung ganito ang simula ng buhay dito, siguro hindi siya mahihirapan sa pag-ibig. Tila na pagdesisyonan na ng swerte na bigyan siya ng pahinga. Pagkalipas ng 3 taon, gumagapang ang kanyang maliliit na paa, para lang masulyapan ang mundo sa labas ng bintana matapos makatakas sa duyan. Namangha siya sa nakita. Ang labas ng mundo ay tila napakalaki at mahiwaga sa kanyang murang pananaw. Ngunit nang lubos na siyang nagpapakasaya, nahuli siya ng katulong at natapos ang kanyang maikling pakikipagsapalaran. Hindi nagtagal, unti-unti niyang nabuo ang mga pangyayari at napagtanto na hindi lang basta mayaman ang kanyang pamilya. Bahagi pala sila ng Grand Duchy, kilala sa buong kaharian. Hindi pala basta-basta ang batang ito. Siya pala ang anak ng mismong Grand Duke Dragonia ng kaharian ng Leonhart, kumbaga, royalty. Pagkalipas ng 8 taon, pinagbuti ni Leon ang kanyang pag-insayo at nagsimulang magsanay sa paggamit ng espada. Nangangarap na maging isang kabalyero ng kaharian. Hindi niya maiwasang isipin kung kasama ba sa usapan ang mga bagay tulad ng ki o aura. Ang kanyang tagapayo, si Sir Gothic, isang maalamat na banal na kabalyero mula sa palasyo, ang gumanap bilang kanyang master. Iginagalang ni Gothic na sanayin ang anak ni Dragonia. Pero para kay Leon, ang pagiging 14 na ay parang pagpasok sa isang bangungot. Ang pagiging isang knight ay hindi lang tungkol sa pagswing ng espada. Kailangan mong patunayan ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga pagsubok at kunin ang titulo ng may dangal. At kung hangad mong maging isang holy knight, kailangan kang mapili ng mismong Holy Grail at inumin ang banal na tubig. Bilang tagapagmana ng Grand Duke Dragonia, hindi lang basta nakikipaglaban si Leon. Kailangan niya ring matutunan ang lahat para pamunuan ang duchy balang araw. At higit sa isang beses, nasabi niya sa mga Diyos na iligtas siya sa gulo, kahit wala siyang pananalig sa kanila. Nang maging 16 na siya, basang-basa sa bagyo at nasa daan, tinanggap na niya ang kanyang misyon na kunin ang basbas ng Diyosa. Sa kanyang unang hakbang, natanaw niya ang apoy sa malayo at narinig ang sigaw ng tulong habang dumadagsa ang mga oars. Para makuha ang atensyon ng Diyosa, hindi sapat ang pagwagayway ng espada. Kailangan mong bumuo ng pangalan, mag-ipon ng mabubuting gawa, at paghirapan para mapansin kanya. Si Sir Gildias ay tinawag ng lumala ang atake ng oars, at napasandal ang lahat sa isang sulok. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon si Leon ng maraming pagkakataong gamitin ang kanyang espada. Sumugod pa rin siya, sumisigaw ng mga mura sa mga pangit na oars dahil sa pangahas na lusubin ang lupain ng kaharian. Hindi nagkulang sa mga kaaway ang kaharian, at mabilis na umiinit ang sitwasyon. Pagsapit ng 20 anyos ni Leon, nakaharap niya sa wakas ang diyosang si Ariana, isang napakagandang nilalang na totoong-totoo. Binigyan siya nito ng misyon upang patunayan ang kanyang karangalan at pananampalataya. At walang pag-alinlangan, tinanggap niya ito. Matapos ang maraming taon ng pagtulak sa kanyang sarili sa limitasyon, tuluyan nang nakuha ni Leon ang titulong Holy Knight. Matapos nito, naglunsad ng todo-todong paglusob si Leon, pinatay ang mga oars, nilipol ang mga goblin, at dinurog ang mga kultong masama, na nagbigay sa kanya ng titulong War Knight, na nagbigay sa kanya ng autoridad na pamunuan ang ibang mga knight. Umabot sa mahigit 700,000 oars ang kanyang nalipol. Sa edad na 35, ang buhay na santo at demigod na si Argon Majesty Leonhart ay bumagsak sa labanan kontra sa mga arkidemonyong ipinatawag ng imperyo. Sa pagkawala ng mga oars, nagsimulang manalanta ang mga demonyo, na nagtulak sa sangkatauhan na ibalik ang kanilang pananampalataya sa mga Diyos. Isinumpa ni Leon ang mga walang ingat na salamangkero na nagdulot ng lahat ng ito. Dahil bakante ang trono, isang bagong Holy Knight ang kinailangang piliin upang ipagpatuloy ang pamana ni Haring Leonhart. Doon nagbaling ang Diyosang si Ariana kay Leon Dragonia, at tinanggap niya ang panawagan nito, na nangakong hindi niya bibigiin ang kanyang mga nasasakupan. Sa gayon, natanggap ni Leon ang sagradong yaman, ang Leonhart, mula kay Diyosang Ariana, at nangakong babantayan ang banal na kopita. Kaya siya naging Grand Duke ng Dragonia, at hayi ng kaharian ng Leonhart. Sa edad na 80, naranasan niya ang 3 brutal na digmaan laban sa mga orse, hinarap ang isang baluktot na kuba na naging Arkanghel, at hinarap ang kaguluhan na nilikha ng imperyo. Dahil sa pagbabalik ng mga madilim na paaralan ng mahika ng imperyo sa baluktot ng mga eksperimento, sinisi ni Leon ang kanilang pagbagsak sa pagtanggap sa hilagang kulto at pagtalikod sa mga Diyos. Sa galit, tinawag ni Leon ang mga kabalyero sa armas at nagbalak sumako. Sa edad na 76, isang baliw na naghahangad ng immortalidad ang nagdulot ng pagpapakamatay sa kabisera, na kumitil ng 3 milyong buhay para lamang ipatawag ang Panginoon ng kaguluhan. Hawak ni Leon ang banal na espada na may bahid pa ng dugo ng oars mula sa huling kampanya, at pinangunahan ang kanyang mga kabalyero patungo sa imperyo. Pagsapit ng 121, ang mundo ay nanginginig sa bingit ng pagbagsak. Sinabi ni Leon kay Ariana na maging proud dahil ang kanyang ama ay namatay ng may dangal at sumama sa mga Diyos sa itaas. Pagkatapos, tinipon ni Leon ang kanyang mga kabalyero,
Tinanong kung naririnig ba nila ang kalaban na nagnakaw sa kanilang mga kapatid. Kahit sa kawalan ng pag-asang iyon, nagtanim siya ng binhi ng tapang. Ipinaalala sa kanila na may halaga pa rin ang karangalan. Hindi nila mapipigilan ang paglaganap ng kasamaan, ngunit ang Diyosa, tagapagdala ng banal na espada, sibat at kopa, ay nanindigan kasama niya hanggang sa huli. Iyon ang sandali ng kanilang pagsugod. Nang taglamig na iyon, hinarap ng mga puwersa ni Leon ang kanilang huling pagtindig laban sa bilyon-bilyong demonyong nakakalat sa buong mundo. Ginawang panangga ang mga aliping barbaro, at bumagsak ang mga kawal na sibilyan na may mga sibat at kalasag ng may dangal sa tabi ng mga maluwalhating kabalyero. Ang pinili ng lahat ng Diyos at banal na templo, si Leon, ay dinurog ang mga demonyo at arkidemonyo hanggang sa huli. Ipinapakita kung ano talaga ang maging isang banal na kabalyero. Sa edad na 256, winasak niya ang huling demonyong portal. Pinutol ang anumang pagtakas ng mga natitirang dumi. Pagsapit niya ng 300, may nakakita sa isang nagniningning na mandirigma na nagpabagsak sa nakakatakot na arkidemonyo sa isang bagsak. Nang tanungin siya kung sino siya, humakbang si Leon na parang sumisikat na araw at ipinahayag ang kanyang sarili bilang si Haring Leon Dragonia Leonhardt, kabalyero ng mga maluwalhating kabalyero at tagapagdala ng kalooban ng mga banal na templo. Ang taong iyon ang nagmarka ng pagbabalik ng Night King, nang makilala niya ang mga tagalupa matapos lipulin ang bawat demonyo. Pagkatapos nito, isang misteryosong gete ang bumukas sa gitna ng Seoul, na niyaranggo bilang isang hindi pa nakikilalang banta ng itim na klase. Sa huli, inatasan ng gobyerno ang Korean Hunter Association na unang pumasok, na parang ipinapadala sila sa kamatayan. Sa loob, ang unang nakita ni Associate Manager Han Hari ay isang lalaking hubad, at hindi niya ito maalis sa isip. Ginising siya ni Head Manager Kim Jin-soo gamit ang isang tasa ng kape. Ibinahagi niya kung paano walang naniniwala sa kanyang kwento. Ngunit inaasahan na ni Jin-soo iyon. Isang demonyong gete na may itim na ranggo, isang dakilang diablo, at gayunpaman, nakalabas silang lahat ng buhay. Tila isang himala, dahil sa isang lalaking iyon. Inagdudahan ni Han Hari si Leon. Sinasabing nakaligtas siya sa loob ng gete bilang isang survivor mula sa ibang mundo. Lumalabas na may mga taong nakalabas na rin pala noon sa mga gate realm. Sa nakalipas na 30 taon, ang mga gete na ito ay may pattern isang mundong naghihingalo o kaya'y nawasak na. Kung minsan, may mga nakakabalik mula sa mundo ng mga demonyo na may taglay na nakakabaliw na lakas. Kaya naman sinisikap ng gobyerno na suportahan at hanapin sila. Nakikita ni Han Hari ang potensyal at alam na may kakaiba kay Leon. Gulat na gulat din si Jin-soo. Kahit ang mga rank hunter ay isinasakripisyo ang buhay nila laban sa mga demonyong mataas ang ranggo. Si Leon isang suntok lang, tapos, ang halimaw na nagpapanginig kahit sa mga S-rank, walang-wala sa kanya. Gayunpaman, medyo hindi mapalagay si Jin-soo sa agwat ng kultura, dahil kumikilos si Leon na parang isang ganap na maharlika. Binalwala naman ito ni Han Hari, iniisip na marahil ay mabait siyang tao. Ngunit pagdating nila, nasaksihan nila si Leon na sinisigawan ang mga manggagawa. Sinira ang reinforced glass na hindi kayang basagin kahit ng mga halimaw. Akala ko pa naman mabait. Mayabang pala talaga ang halimaw na to. Mga 15 minuto bago nito sa interrogation room, hindi mapalagay si Leon. Naalala niyang isa siyang lalaking namatay sa sobrang trabaho. Tapos ay muling nagkatawang tao sa ibang mundo. Naging hari at knight, namuno ng mahigit isang siglo, at gumugol ng 200 taon sa pagpatay ng mga demonyo. Ngayong bumalik na siya sa Earth, natutuwa siyang may naalala pa rin siya sa lugar na ito. Ipinasya niyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Mas maganda nang maging isang maalamat na hari kabalyero kaysa sa isang nagpakahirap na empleyado. Hindi rin basta-basta bibitawan ni Leon ang kanyang pagiging maharlika. Hirap na hirap ang ahente sa kanya. Pero akala ni Leon ay isa lang itong sunod-sunuran sa gobyerno o sadyang magalang lang. Nang banggitin ng ahente ang Black Gate at ang pagpatay ni Leon sa mga demonyo, itinuwid siya ni Leon. At buong pagmamalaking sinabing nilipol niya ang lahat ng masasamang nilalang at pinairal ang karangalan ng isang kabalyero. Pagkatapos, inutusan niya ang ahente na magsilbing sekretarya para itala ang kanyang dakilang kwento. Pumayag naman si Baldi sa dahilan ng pagkakaiba ng kultura. Ipinahihiwatig ni Leon na mas nararapat na pagtrato ang isang maharlika. At dahil dito, nagmamadali ang lalaki para ayusin ito. Higit sa lahat, gusto ni Leon malaman kung ano na ang nangyari sa mundo simula nang mawala siya. Sinimulan ni Baldi na ipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat 30 taon na ang nakalipas nang biglang bumukas ang mga gete sa buong mundo, na binaha ito ng mga halimaw at demonyo. Habang ibinabaling niya ang usapan sa pagkain, napagtanto ni Leon na ang mga gete at pagsubok sa mundo ay tila isang pagsubok upang palakasin ang sangkatauhan. Tulad ng pagbagsak ng kanyang mundo dahil sa pagsalakay ng mga demonyo. Bilang dating manggagawa, isa itong pagkaing nakagiginhawa, halos sagrado pa nga. Gayunpaman, pinigilan ni Leon ang kanyang reaksyon at sinita si Baldi. Sinasabing insulto ang ihain sa isang maharlika ang pagkaing pangkaraniwan. Muli niyang ipinaalala kung sino siya. Si Leon Dragonia Leonhardt, maharlika mula sa ibang mundo, tagapangalaga ng banal na Graal na pinili ng Diyos, tagapagdala ng banal na espada at siba. Siya ang pamatay ng milyon-milyong demonyo, ang Panginoon ng kaguluhan, puot, at ang buhay na kasaysayan ng 300 taong digmaan. Dating isang hamak na tagalupa, ngayon isang nagbabalik na hari na naniniwalang wasak ang mundong ito dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Nakikita ni Leon na tungkulin niyang gabayan ang mga naliligaw. Kahit sa Earth, dala pa rin niya ang bigat ng Night King. Matapos pagsilbihan ng isang masarap na steak, buo na naman ang kanyang pagkatao. Nagtataka si Jin-soo kung paano nakilala ng taong ito na sobra ang pagpapahalaga sa karangalan ang kanilang manok at noodles na may black bean. Samantalang si Han Hari ay nagpapasalamat na lang at nag-enjoy siya sa T-bone steak na may kasamang red wine mula 1,973. Sinenyasan ni Jin-soo si Hari na magtanong, pero halata ang kaba niya at nahihirapan sa pananalita ni Leon. Bahagyang inis si Jin-soo, naghihinalang gusto ni Leon si Hari. Lalo na tinawag niya itong matapang kanina at hindi pinalayas. Medyo nag-alinlangan, sumilip si Hari sa silid ng kanyang kamahalan at magalang na nagtanong kung maaari siyang umistorbo. Tinanong niya kung nasiyahan ba ito sa pagkain, at kinilala ni Leon ang sinseridad at galing ng chef.
Tinyak na ang kanyang pagkabigo ay hindi tungkol sa pagkain, kundi sa kawalan nila ng respeto sa pagtrato sa isang hari. Magiliw niyang ipinaliwanag na ang pagtrato nila sa mga dayuhang maharlika ay refleksyon ng estado ng kanilang bansa. Kinakabahan, napagtanto ni Hari kung gaano siya kawalang galang. Inalampas ito ni Leon, kinumpirma ang pangalan niya bilang Hari, at nalaman din na may mga demonyong naghahasik ng lagim sa mundo. Ibinunyag ni Hari na ang misyon niya ay i-recruit si Leon sa South Korean Hunter Association at sa kanilang bansa. Formal niyang tinanong kung ikokonsidera ni Haring Leon na sumali sa asosasyon. Alam niyang kailangan niyang lumaban kung mananatili siya, ngunit hindi maaring maglingkod ang isang hari sa militar ng ibang bansa. Kaya nagpasya si Leon na bumuo ng sarili niyang Knight's Order dito sa mundong ito. Tumango si Hari, naiintindihan ang kanyang desisyon. Wala na siyang masyadong maipapangatwiran. Kalaunan, sinabi ni Jingsu na mabuti na lang at hindi naiimpluwensyahan si Leon ng ibang bansa o guild. Hindi makapaniwala si Hari na ang isang asosasyong konektado sa gobyerno ay kailangang yumuko sa isang tulad niya. Galit na galit si Hari at pinuna ang malalaking guild sa paggamit ng kanilang pera at kapangyarihan para suhulan ang mga nakaligtas. Nang malapit nang magbunyag si Jingsu tungkol sa Phoenix Guild, biglang lumindol. Nakatanggas sila ng alerto tungkol sa isang Dungyeon Break sa Hanam Plains. Kung may Dungyeon na sumira malapit sa Kamalig, maaring guluhin ng paglaganap ng demonyo ang produksyon ng pagkain. Alam ni Hari na kayang pabagsakin ni Lee Yong-won, isang S-rank hunter mula sa Phoenix Guild, ang isang kulay kahel na gete. Sigurado si Jingsu na may binabalak ang mga gagong ito. Narinig naman ni Leon ang lahat at napagtanto niyang nasa problema ang mga ito. Kapag nangyari ang Dungyeon Break, pustahan ni Leon na masisira nito ang mga pananim. Kaya nagpasya siyang kumilos sa lugar na hindi kontrolado ng damera. Napansin ni Hunter Lee Yong-won, isang S-rank at guild master ng Phoenix Guild, ang pagpasok ni Jingsu at Hari. Kumbinsido si Jingsu na sinadya ng lalaking ito na pabayaan ang Dungyeon Break dahil lang sa hindi na aprobahan ang hiling nilang tax exemption sa kita ng gete. Sa kabila ng pagtanggi, ang Phoenix Guild ay kumita ng malaki sa mga BY product ng mga gete, tulad ng mga magic crystal at materyales ng halimaw. Ngunit sinusubukan pa rin ng mga basurang ito na iwasan ang pagbabayad ng 1 trilyong buwis. Kahit na nakinabang na sila ng husto bilang isang malaking guild, wala talagang nakakabusog sa kanila. Hindi akalain ni Jingsu na gagawin nila ito dahil lang sa isang simpleng pagtanggi. Sinigawan ni Hari si Honta Yong-won. Ipinaalala na 1 linggo na ang nakalipas at kailangang isara ang gate ng Dungyeon. Kinikilala ni Yong-won ang mga kahihinatnan habang nakangisi. Ngunit binanggit na maaring maging problema sa raid ang mga nasugatang kasamahan. Ipinapangako niyang asikasuhin nila ito bukas, pero walang garantiya. Labis itong ikinagalit ni Jingsu at Hari. Hindi na nakapagpigil si Hari at kinuwestiyon ang pagiging makabayan ni Yong-won. Batid ang maaring mangyari kung mahawa ang Hanum Plains. Bigla namang bumungis-ngis si Yong-won. Ipinaalala kay Hari ang mga nangyari noong nakaraang taon. At malamig na sinabing sa mundong ito, ang hustisya ay tungkol lamang sa pera at kapangyarihan. Isang pamilyar na boses ang tumawag kay Yong-won na mababaw at makalumang jer. Sumagot siya kay Leon, ngunit hindi ito pinalampas ni Leon. Sinasabing hindi dapat kausapin ng isang hamak na tulad niya ang isang hari ng ganoon. Nagulat si Yong-won sa insulto, lalo na't isa siya sa top 20 S-rank hunters at guild master ng isa sa top 10 guilds. Handa na sana siyang sumugod kay Leon. Ngunit pinigilan siya ni Hari at pinaalala na isa itong survivor. Agad namang nagbago ang tono ni Yong-won at yumuko bilang pagalang. Nakampante sina Jingsu at Hari dahil kakampi na nila siya. Para umusad, ipinaliwanag ni Hari na ang mga pagbagsak ng Dungyeon ay kadalasang nagsisimula sa pagkahawa ng lupa sa mga elementong demonyo na pumipigil sa paglaki ng mga pananim. Dahil ang Hanum Plains ay pangunahing bangan, critical ang sitwasyon. Para ayusin ito, kailangan daw nilang linisin ang Dungyeon at dalisayin ang lupa. Nang maintindihan ni Leon ang sitwasyon, inutusan niya si Hari na humingi ng tulong. Iginiit niyang siya ang mamumuno kinabukasan pagkatapos ng oras ng kabilang grupo. Ngunit bago ang lahat, hinihingi ni Leon ang opisyal na pahintulot mula sa hari ng bansa. Hangga wala ito, hindi siya kikilos. Sinubukan itong ipaliwanag ni Hari, ngunit si Leon, bilang isang taong may prinsipyo, ay nagpumilit na sundin ang batas at agad na nagpahatid ng mensahe sa hari. Samantala, si Yong-won ay halatang natigilan, tila nakakita ng multo. Kumbinsido siyang mas nakakabahala pa si Leon kaysa sa kanya. Matapos makuha ang pahintulot ng presidente, ipinaalam ni Hari kay Leon na handa na ang lahat. Tinanong niya kung kailangan ba talaga ang mga manika. At ipinaliwanag ni Leon na ang paglilinis ng lupang nahawaan ay nangangailangan ng tamang ritual. Ipinasa niya ang kahilingan para sa dalawang bagay, ang mga manika at ang mga inang gumawa nito. Nang magtipon sila, tinawag ni Leon ang kanilang atensyon at hiniling na ipakita ang kanilang mga gawang kamay na manika, na nagpasimula ng di inaasahang paligsahan sa paggawa ng manika. Bilang hurado, pinuna ng husto ni Leon ang mga pangit na manika. Ibinagsak ang karamihan sa mga babae, at tinanggihan pa si Hari. Hindi niya maisip na ang mga babaeng nanganak ay makakalikha ng mga ganong kapangit na manika. Sa huli, inaprubahan niya ang isang matandang babae, na nasa huling bahagi ng 80s na nagpalaki ng 12 anak, at tinawag itong tunay na patriot. Kahit na madalas siyang magbigay ng medalya at regalo, ngayon ay humingi lang siya ng tawad, na ikinapula ng pisngi nito. Kalaunan, dinala ni Leon ang aprobadong manika sa Hanum Plains, kung saan handa na ang lahat. Habang inialay niya ang manika ng ani sa ina ng kalupaan, nanonood naman ang grupo ni Yong-won sa malayo. Biglang may mga patak na bumuhos sa sagradong kopa, sumikat ang araw, at kumalat ang pulang sinag sa kalangitan. Ang dayami ay tumayo ng mag-isa, puno ng banal na enerhiya. Pagkatapos, si Demira, ang diyosa ng buhay at kasaganaan, ang mismong ina ng kalikasan, ay bumaba sa loob ng manika at bumati sa kanila pagkatapos ng mahabang panahon, hudyat ng pagbabalik ng kabanalan sa lupaing ito. Binati ni Leon si Demira na may papuri sa kanyang banal na biyaya, at tumugon siya sa pamamagitan ng pagtawag sa lupain na nadungisan at puno ng kasamaan. Sumang-ayon siya, na sinasabing maraming masasamang nilalang ang tumawid sa mundong ito.
Ngunit walang tunay na kabanalan ang umiiral dito, marahil dahil sa pagkabigo ng mga hamak at hindi karapat-dapat. Sabi ni Demira, ang kasakiman at kamangmangan ay hindi laging kasalanan, kundi likas na sa tao. Nang tanungin, inamin ni Leon na mahirap makilala sa mga espada. Ngunit naniniwala siyang ang tunay na mananakop ay likas na banal. Ipinapangako niyang gagabayan niya ang mga mangmang ng may balanseng autoridad at tungkulin, hanggang sa bumangon ang bagong panteon. Nang mag-alok siya ng kahilingan, hiniling ni Leon kay Demira, diyosa ng lupa, na nababalo sa luntian, na linisin ang lupain. Buong galak niyang binasbasan ang lupa ng kanyang diwa. Nangangakong lahat ng tatahak dito ay susunod na kay Leon. Isang banal na patak ang bumagsak, nililinis ang lupa, at mariing ipinatawag ni Leon ang lahat upang saksihan ang mundong hinaplos na ng kabanalan. Para sa kanya, ang tunay na layunin ng buhay ay magsilang at umunlad. Ipinapaliwanag ni Leon kung paano pinatutunayan ng pagsilang at kasaganaan na ang matabang lupa ay isang buhay na tanda ng banal na pangako. Ngunit ginising ni Yong Juan ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabing lason ang mga pananim na pinatubo sa mahika. Labis na ikinainis ni Leon iyon, at hindi niya hahayaang umiral ang kamangmangan. Sa lamig ng hangin, sinabi ni Leon kay Yong Juan na bantayan ang maruming bibig nito. Pero hindi pa rin nagpatinag si Yong Juan, at balak ibunyag si Leon bilang isang manloloko sa pamamagitan ng paghingi ng patunay. Lumabas na ang bigas ay isang bihirang pinagpalang halaman mula kay Demira mismo na kayang gamutin ang mga sakit na tier 3 kung kakainin sa sapat na dami kahit kanser ay walang laban. Napatulala ang lahat. Agad namang nagpatawag si Jingsu ng kaldero mula sa bahay ng chief dahil hindi dapat binabaliwala ang ganoong himalang pagkain. Pagkaluto nito, lumabas ang isang asol na windaw at nakita ni Jingsu na nababalik ang kanyang stamina at mana ng 8 oras kada minuto. Labis siyang namangha at napagtanto na ang isang ito ay nagkakahalaga ng halos 3 milyong won kada bote. Biglang sumulpot si Hari at sinabing nakakain siya ng insekto dahil sa kuryosidad. Nasusuka si Jingsu, pero nagulat siya nang sabihin nitong nagbigay ito sa kanya ng buff. Kung kumalat na nga ang banal na enerhiya, baka lahat ng may buhay ay may mga buff na ngayon. Kaya naman nag-utos si Jingsu na maghanap ng maraming insekto para ma-charge ang gate ng todo, na nagpasigla sa Hunter Association Raid Team. Habang naghahanda ng umalis si Demira, pinasalamatan siya ni Leon sa banal na pagmamahal na ipinagkaloob nito sa kanila. Ang huling payo niya kay Leon ay simple, manatiling busog. Nang magtanong si Hari tungkol dito, ipinaliwanag ni Leon sa mga hindi naniniwala na ang makabuluhang buhay at salita ay nakabatay sa banal na kapangyarihan. Pagkatapos, ibinalik niya ang atensyon ng lahat sa gete nang matapos kumain ang mga sundalo. Samantala, si Yong Juan ay nagingit-ngi sa galit dahil ginugulo ng isang nakaligtas ang kanyang mga plano. Sana raw ay namatay na lang si Leon para wala ng choice ang gobyerno kundi aprobahan ang kanyang hiling. Bigla naman siyang may naisip. Sinabi niya sa kanyang alipores na magpakalma at sinabing bahagyang nalinis na ang gete. Sa isang A-rank na hunter lang na si Hanhari, iniisip niyang si Leon ay isang mapalad na support type lang na walang totoong kakayahan sa laban. Sa isip ni Yong Juan, imposible nilang talunin ang halimaw sa loob gamit lang ang mga simpleng atake. Inangunahan ni Leon ang kanyang mga tropa sa loob ng gate at napagtanto agad na ang mga gate na ito ay sumasara lamang kapag natalo ang huling boss o nakumpleto ang pangunahing quest. Gusto niya ang seto, pero hindi nabanggit ni Hari na karaniwan ng sama-samang umatake ang mga dungyon na ito. Ipinaliwanag ni Hari na karaniwan, nababawasan ang mga halimaw kapag pinapatay sila. Pero sa mga undead tulad ng kalansay, zombie, o demonyo, patuloy lang silang dumarami hanggat hindi natatalo ang huling boss. Napagtanto ni Leon na ang tanging paraan para makatakas ay talunin ang boss. Hinala ni Hari na isang necromancer ang nasa likod ng hukbong kalansay. Bigla, nagbabala ang isang pulang alerto kay Hari tungkol sa isang dungyon break na naglalagay ng 3 oras na limitasyon sa oras sa lahat ng nasa loob. Ang misyon ay talunin ang Commander Knight na si Dulahan, na sumusugod kasama ang kanyang mga tropa. Nakaramdam ng ginaw ang mga alipores, at isinumpa ni Jingsu si Yong Juan sa pagpapahamak sa kanila. Habang sumusugod ang mga alon ng mga sundalong kalansay, iniutos ni Jingsu na ibigay sa mga nakatataas na ranggo ang lahat ng opsyon sa laban. Mabilis na iniulat ni Mashik na nakakita siya ng mga 30 arkero at 2 mage, at itinalaga ni Jingsu ang mga sniper sa malalayong distansya at mga shielders para pigilan ang mga nasa harapan. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga espada, habang nilalabanan nila ang hukbo ng mga undead. Nagulat si Jingsu sa kanilang lakas, naisip na iba ang pagkakagawa ng mga orange gate. Pero kaya pa rin naman para sa isang B-rank na tulad niya. Tapos, napako ang mga mata niya sa 2 skeleton mage na nagpapakawala ng mga advanced na spell. Nagmadali si Jingsu para makuha agad ang atensyon nila. Pero pinaputok na ng mga nakakatakot na mage ang atake nila. Gayunpaman, halos walang galo si Jingsu dahil sa kanyang mamahaling gamit. Sa pagkawala ng usok, biglang sumulpot ang final boss na si Dulahan sakay ng kanyang kabayo. Kaya nabigla si Jingsu. Sa isang suntok, sumalpok si Jingsu sa peder. Nag-alala si Hari at naisip ng alipores niya na tamang panahon para humingi ng tulong. Nakita ni Jingsu ang malaking espada na bumibilis sa mga kamay ni Dulahan. Matapos mapagtanto kung gaano kasama ang sitwasyon, humingi ng tulong si Hari sa hari ng Leonheart, ang lalaking dating tumalo sa isang malaking demonyo. Para kay Leon, ang sinasabing Hari, ang isang maliit na laban na tulad nito ay hindi raw niya dapat pag-aksayahan ng panahon. Sa halip, sinabi niya kay Hari na paghirapan niya ang karangalan niya. At kahiya-hiya raw na ipagawa sa kanya ang isang tumpok ng buto o asahan na kikilos ang diyosa. Talagang sumama ang loob niya, at dahil paubos na ang oras, nakita ni Hari na mas interesado siya kay Dulahan kaysa sa iba. Walang pag-alinlangan, hinawakan ni Hari ang kanyang espada, at ibinigay ang lahat para pabagsakin ang boss at tapusin ang laban na ito. Kasabay nito, inutusan niya ang natitirang team na suportahan si Jingsu at ang iba pa. Sumugod siya, lumundag sa boss para sa isang tiyak na atake. Ngunit madaling hinarang ni Dulahan ang kanyang atake. Balak ni Hari na ilayo si Dulahan sa mga tao sa anumang paraan. Sa isang iglap, inihagis ni Dulahan ang kanyang ulo para harangan ang paningin ni Hari. Kaya't nabigla siya at sumalpok sa pader. Sa kabutihang palad, nagawa ni Hari na pilit na ilayo si Dulahan.
Palayo sa kanyang landas, ginamit ni Hari ang kanyang likas na lakas. Sinasabing hindi niya kayang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sinunog niya ang boss at naghanda para sa huling atake. Tiwala na tatapusin nito ang laban. Ngunit hinarang ito ni Dulahan gamit ang gilid ng kanyang espada. At masamang balita ito para kay Hari, na malapit ng tagain ng malaking espada. Dahil dito, si Leon, na humanga sa galing ni Dulahan sa espada, ay pumalakpak sa kanyang isang kamay na laban. Kumbinsido siyang isa itong marangal na kabalyero, at humingi pa ng paumanhin sa pag-aakalang isa lamang itong undead. Dahil dito, hinamon ni Leon ang kabalyero sa isang marangal na duelo, isang hakbang na nagpatigil sa kaguluhan. At laking gulat ng lahat, tinanggap ito ni Dulahan. Matapos ang hamon, bumaba si Dulahan sa kanyang kabayo, at tinanggap siya ni Leon bilang isang kabalyerong may dangal. Napagtanto ni Leon na masanay siya sa dalawang espada. Kaya hiniling niya ang isang tunay na laban gamit ang paihong talim sa halip na manatili sa isang kamay. Hindi sumagot si Dulahan, na natiling tahimik. Walang pakialam na binunot ni Leon ang kanyang espada nang aminin ni Hari, na hindi mamamatay ang kabalyero maliban kung pugutan ito ng ulo. Para kay Leon, balewala lang ito. Kaya nagtataka si Hari kung ano ang plano niya, para manalo nang hindi sinusunod ang panuntunan. Ipinahayag ni Leon, isang taong may prinsipyo, na ang dangal ng isang kabalyero ang magpapasya kung sino ang mananalo. Pagkatapak sa parang, nagpakilala siya bilang unang kabalyero ng diyosa ng liwanag at katarungan, Archduke ng Dragonia, at Haring Pusong Leon ng Leonheart, at opisyal na sinang-ayunan ang duelo. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Dulahan at agad sumugod sa laban. Sa isang galaw lang, napigilan ni Leon ang atake nito gamit ang isang kamay na parang wala lang, dahilan para mawalan ng balanse si Dulahan. Sa isang suntok, tinapon siya ni Leon sa isang tabi. Sinubukan ni Dulahan ang mabilisang atake mula sa malapitan. Ngunit nabasa ni Leon ang kanyang mga hakbang at agad na sumagot, na ikinagulat ng lahat. Namangha si Hari, at tinanong ni Jingsu kung nakita niya ang nangyari. Tila si Hari lang ang nakakaintindi sa takbo ng laban. Binago ni Leon ang bigat sa pamamagitan ng pagtali sa gwardiya ng espada nang magtama ang mga talim. Sinundan ng isang perpektong crosscut na hindi kayang gawin ng karamihan. Matagal na rin nang huling makaharap ni Dulahan ang isang tunay na kabalyero sa isang marangal na pagtutuos. At kahit na alam niyang maaring isa itong palilinlang para maiwasan ang mas malaking gulo, hindi niya maiwasang hangaan ang matuwid na tindig ni Leon, at ang makaranasang anyo ng isang mandirigmang nakakita na ng maraming laban. Kalmado siyang nagtanong kung gusto pa ba ni Dulahan, habang nakikita naman siya ni Dulahan bilang isang huwarang kabalyero. Sa kaibuturan niya, ayaw niyang gumamit ng nekromansya laban sa hari ng mga kabalyero. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagnanais na labanan ang lalaking ito sa marangal na paraan, walang daya. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan na ni Dulahan kung paano humarap sa mga tunay na kabalyero. Tulad noong mga araw na naglalakbay siya sa mundo ng may dangal. Sa ika-10 atake, lumipad ang espada ni Dulahan, at kalmadong kinilala ni Leon ang kanyang husay. Tinanong niya kung naalala pa ni Dulahan ang kanyang nakaraan, at si Dulahan, tuwang-tuwa, ay pakiramdam na tila ipinaalala ng kabalyerong ito ang kanyang dating maluwalhating mga araw. Matapos ang di mabilang na laban na walang dangal, ang wakasan ang kanyang sumpa sa ganitong paraan ay tila tama. Ngumingiti si Leon, ipinagmamalaki na naibalik ng nahulog na kabalyero ang kanyang dignidad. Habang nakaluhod si Dulahan, tahimik na ipinagdarasal ni Leon na magpahinga ang kaluluwa nito, o gabayan siya ng diyosa ng liwanag patungo sa paraiso. Umaasa siyang magkikita silang muli sa bulwagan ng mga Diyos. Habang naglalaho si Dulahan, ang kanyang mukhang tao ay tila payapa sa wakas. Sa labas ng tarangkahan, si Jingsu ay natigilan na tinupad ni Leon ang kanyang salita, at tinapos ito sa isang duelo. Ang lahat, pati si Hari, ay natigilan sa banal na kapangyarihang lumipol sa mga undead ng ganito kabilis. Alam ni Hari na kaya na sana itong tapusin ni Leon kanina pa sa isang suntok. Ngunit ipinaliwanag ni Leon na mamamatay si Dulahan bilang isang necromancer. Sa halip, hinayaan niya itong lumisan bilang isang kabalyero, dahil ang karangalan ay nagmumula sa gawa, at ang gawa ay isinilang mula sa kalooban. Sa gayon, pupunta si Leon upang kunin ang kanyang gantimpala. Ngunit matatagpuan lamang ang espada at kapa ni Dulahan. Halos mahimatay si Jingsu nang basagin ni Leon ang kristal na samsam. Pero balewala lang ito kay Leon, isa lang daw itong Chaos Machine. Opisyal nang nalinis ang Hanum Gate. Halata sa mukha ni Hari ang pagkabigla, at ang mga airbags niya'y tanda ng ika-4 na araw ni Leon sa mundo. Ang dami nang nangyari, at ubos na si Hari. Unang lumabas ang issue sa buwis, kung saan tumanggi si Leon na magbayad kahit isang barya mula sa kanyang nakuha, kahit sa pamamagitan ng mana stones. Sa gitna ng gulo, napansin ni Hari ang biglang pagdami ng mga bagong tagasunod matapos pagpalain ng banal na kapangyarihan ni Leon ang lupa. Nang tanungin ang tungkol sa ikapo, kaswal niyang idineklara na 70% ng kanilang ani. Tila binagsakan sila ng langit dahil napakataas na ng gastusin sa buhay at buwis. Ngunit balewala lang kay Leon, bakit daw mag-alala ang tunay na tagasunod ng diyosa na magutom? Ipinangako niya na ang kanyang guild ang bahala sa pagkain, kapakanan, at lahat ng gastusin sa buhay. Tapos, ibinulgar ni Hari na ang bigas na binasbasan ni Leon ay may napakataas na halaga. Ang 80 kilo ay nagkakahalaga ng 1 bilyon at 500 milyong won. Bigla, nagkalkula ang lahat at napagtantong malaki pa rin ang matitipid nila kahit magbigay ng 70%. Sa isang iglap, nabuo ang kanilang tiwala. Di kalaunan, napagtanto ni Hari na ang sitwasyon sa buhay ni Leon ay isang malaking gulo. Nawala siya sa sarili dahil walang kahit isang artwork sa kanyang silid at agad nagpahanap ng marangyang kama, mga aliping laging nakaantabay, at mga likhang sining na kanyang hahangaan. Halos maiyak, ginugol ni Hari ang buong gabi sa pagtawag sa bawat 5-star hotel hanggang alas 2 ng madaling araw, para lang makahanap ng disenteng suite para sa kanya. Sa sobrang pagod, nakiusap siyang matulog na lang ito. Sa huli, nagkasundo silang maglagay ng isang painting o seamik. Kaya naman ngayon, pinayagan ni Leon si Hari na pumasok sa silid niya para maghatid ng almusal. Sinabi ni Leon na kumain din siya,
dahil hindi katanggap-tanggap ang lumiban sa pagkain. Gusto niyang kumain ng sandwich sa isang saglit, akala niya magsasalo sila. Pero hindi, agad itong pinutol ni Leon. Pinaalala sa kanya na hindi nagsasalo ng pagkain ang hari at karaniwang tao kahit saan. Wala na nga. Ipinaliwanag ni Hari na plano ng Hunter Association na suportahan si Leon sa tulong panirahan at tiyaking komportable ang kanyang pamumuhay. Gusto ni Leon ang ideya at sinabihan siyang asikasuhin ito. Tungkol naman sa mga nakuha, nagtitiwala siya kay Hari pero gusto niyang itago ang kapa. Pagdating nila, pumili si Hari ng lugar malapit sa Hunter Association na may helipad pa. Mula sa kung saan, isang estranghero ang bumati kay Assistant Manager Han Hari. Kahit na dapat ay lihim ang lahat. Nagpakilala ang lalaki bilang si Park Jung-chan, Director ng Dujong's Food of the Future. Gulat si Hari na naghihintay na pala sa kanila ang Dujong Group, isa sa 3 pinakamalalaking chaebol sa bansa. Mabilis namang nakilala ni Jung-chan si Leon bilang ang survivor na nagpatunay sa hinala ni Hari. Sinubukan niyang makipagkamay, pero para kay Leon, isa itong kawalang galang. Inilipat ni Hari si Leon sa bago niyang lugar. Tinyak na sasagutin ng Hunter Association ang upa at lahat pa sa loob ng isang taon. Pero sa isip niya, iniisip pa rin niya kung paano kumalat ang balita gayong dapat top secret ang pagkatao ni Leon. Ang impormasyon tungkol sa mga survivor ay palaging pinangangasiwaan ng tahimik. Mabuti na lang at hindi pinansin ni Leon si Director Jung-chan na nakatulong kay Hari. Pero hindi niya maintindihan kung bakit interesado ang isang negosyante kay Leon. Iniisip ni Leon na tungkol lang ito sa tubo, lalo na't mayroon silang palayan sa Hanong Plains. Lumabas na nagkamali ang intel team. Kinunan pala ng streamer ang lahat, at kahit pinakiusapan siyang burahin ito ng gobyerno, nireupload naman ni Farmer MR. Ark ang parteng naghimala si Leon. Samantala, kinukumpirma ni Jung-chan sa kanyang mga siyentipiko kung totoo ba ang balita tungkol sa bigas. Gusto niyang malaman kung ang epekto nito sa mga daga ay gagana rin sa mga tao. Ayon sa kanyang assistant, kinausap na nila ang may-ari ng bukid at lumalabas na matapos kumain ng bigas, pati isang naghihingalong aso ay gumaling. Lahat ng sakit, talamak man o biglaan, malaki o maliit, ay gumaling at ang buong village ay gumanda ang kalusugan. Wala pang pagsubok sa tao, pero malinaw na gumagana ang bigas. Kayang-kaya na sana ni Jung-chan kung hindi lang dahil sa Leon na yan. Hindi niya maisip na may lakas ng loob ang auganteng lalaking iyon na tawaging isang negosyante lang ang direktor ng Dujong Group. Sabi ng sekretarya niya, napakalaki ng potensyal ng bigas, kaya kailangan nilang makuha ito. Kahit minamaliit sila ni Leon, hindi urong si Jung-chan. Plano niyang harapin si Leon at ipakita kung sino ang kinakalaban nito. Para sa kanya, isa lang si Leon na nakaligtas na akala mo'y paraiso ang mundong ito. Pero may plano si Jung-chan para durugin siya sa pamamagitan ng kultura. Nang bumalik si Leon Dragonia sa Earth, 3 ang malaking layunin niya. Una, ipalaganap ang pananampalataya sa tunay na kabanalan. Kahit na napakaraming Diyos at mananampalataya, kulang ang mundo sa tunay na presensya ng Diyos. Ngunit para mangyari iyon, kailangan pang maniwala ang mas maraming tao. Pangalawa, gusto niyang likhain ang Knights Templar. Dahil walang mandirigma sa mundong ito na pinapagana ng banal na lakas. Bilang tagapag-ingat ng Holy Grail at haling may pusong Leon, itinuturing ni Leon ang sarili bilang isang demigod. Habang ang Templars naman ay tatayo bilang mga banal na mandirigma, mga santong maghahasik ng takot sa kasamaan. Sa huli, layunin niyang mabawi ang banal na kapangyarihan at itayo ang mga Templar upang puksain ang lahat ng kadilimang kumakalat sa mundo. Alam niyang ang pagpapalaganap ng kanilang pananampalataya at pagpapanatili ng balanse sa mga Diyos ang tanging paraan upang maitayo ang sagradong orden na ito. Inamin ni Leon na ang pagbuo ng Templars ay maaring sobra para sa lugar na ito. Ngunit nararamdaman pa rin niyang tungkulin niya itong gawin. Sa wakas, nakaharap ni Jung-cheon si Leon Dragonia, nagpapakita ng pagiging magalang, habang palihim na handang gawin ang lahat para makuha ang dial sa pagkakataong ito. May dala siyang magarbo at akala niya'y ngayon lang makakakita si Leon ng ganito. Inilapag ng kanyang mga tauhan ang isang makintab na pilak na kahon. At kampante si Jung-cheon na mamamangha si Leon at magmamakaawang pamahalaan siya. Ngunit laking gulat niya, tinanggap ni Leon ang regalo nang hindi man lang tinitingnan, na parang ginagawa niya kay Jung-cheon ang isang malaking pabor. Nagulat si Jung-cheon at nagtanong kung bakit hindi niya tignan. Pero walang pakialam si Leon at sinabihan si Hari na bahala na. Pagkahawak niya sa kahon, bigla itong bumukas, at lumitaw ang isa sa pinakamagagaling na armas ng Dujong Group. Inimbitahan ni Jung-cheon si Leon na pumili ng kahit ano, at agad namang nakilala ni Hari ang mga gamit na gawa ng pinakamagaling na panday ng Dujon. Ipinagyabang ni Jung-cheon na sila ang pinakamahusay, at dahil si Leon na ang namamahala sa gutom, maaring magamit niya ang mga ito. Hindi makapaniwala si Hari na ipinamimigay ni Jung-cheon ang kanilang pinakaingat-ingatan na mga sandata, mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit ang mas masakit pa, binabaliwala lang ni Leon ang mga ito bilang walang kwentang kalakal, at sapat na iyon para yumanig kay Jung-cheon. Kahit si Hari ay napatahimik, ipinaliwanag ni Leon na walang saysay ang paghawak ng espada, na hindi naligo sa liwanag ng bituin o binasbasa ng langit, at tinanong kung ito ba'y para lamang sa pagpatay ng hayop. Naisip ni Jung-cheon kung gusto ba ng baliw na ito na painitan niya sa araw ang mga espada, at simulan itong ipagdasal. Tinawag siya ni Leon na walang pananampalataya, at sinabing ang mga tulad niya ay gustong-gustong ipagparangalan ang kanilang mga kumikinang na kalokohan kahit saan. Susubukan niya sana, pero sa loob-loob niya, alam niyang palitson lang ng manok o baka ang mga espada niya. Maya-maya, biglang naglabas ng espada si Leon mula sa portal, parang nagmamagi. Mukhang luma ang espada, at halos matawa si Jung-cheon. Iniisip na ikinukumpara ng baliw na ito ang antik na iyon sa kanyang mga pinakamamahal na armas. Gayunpaman, interesado siyang makita kung ano ang kayang gawin ng sinasabing espada ng hari. Samantala, pinasubok ni Leon kay Hanhari ang isa sa mga espada ni Jung-cheon. Gulat siya, pero kinuha niya ang hinahangaan niya sa loob ng 4 na taon. Ang sikat na espada ni Park Jin-cheol na tinatawag na Dawn. Sa sandaling hawakan niya ito, sinabi niyang ramdam niya ang purong enerhiya nito, na nagmula sa 10 araw na paghigop ng sikat ng araw sa loob ng isang mataas na uri na gete.
Dahil sa pagalang, tumingin si Harry kay Leon para sa pahintulot. Ngunit sinabi niyang hindi niya kailangang magpaalam, basta maglaro lang sa bagong laruan. Sa puntong iyon, itinaas ni Leon ang kanyang espada at hinayaang subukan ni Harry. Buong lakas siyang pumalo at nabasag ang sinasabing pinakamagaling na armas ng Doojong Group. Nagulat ang lahat, pero para kay Leon, basura lang daw iyon, mas masahol pa sa inaasahan niya. 3 minuto na lang at katapusan na ni Jeongcheon. Gulat na gulat ang lalaki, dahil nawala ang sinasabing pinakamalakas nilang armas. Agad namang umamin si Jeongcheon na gusto niya ang patent rights sa milagrong bigas at nangakong babayaran ito. Nagbanggit siya ng halaga, 180 bilyong won, pero sa loob-loob niya, alam niyang mas mahal pa ang bigas na nagpapagaling ng kanser. Pero sigurado siyang walang ideya ang sira-ulong kabalyerong ito kung gaano kalaki ang halagang iyon. Nang tanungin ni Leon kung sinusubukan niya itong bilhin gamit ang pera, akala ni Jeongcheon na nakuha na niya ito at nag-alok na gumawa ng kontrata na magbibigay sa Doojong Group ng ganap na kontrol. Ngunit iyon na ang huling pata. Doon sumabog si Leon, nagbagong anyo bilang isang ganap na hari ng mga leon. Handang wasakin ang mayabang na negosyante na naglakas loob na lagyan ng presyo ang biyaya ng Diyos. Si Jeongcheon mismo ay pinagpapawisan na, batid na malapit na siya sa kamatayan. Ipinahayag ni Leon na inamin ng hangal na ito ang kanyang mga kasalanan. Doon na bumigay si Jeongcheon, lumuhod at umiyak na hindi niya alam kung ano ang ginawa niyang mali. Hindi ito nabibili ng pera. Tanging pusong nagpapasalamat at tunay na pananampalataya ang makakatanggap nito. Tinawag naman ni Leon ang sakim na lalaki at tinanong kung bakit niya gustong tumanggap ng biyaya ng Diyos, gayong hindi naman siya naniniwala sa Diyosa. Habang nawawala na ang lahat ng dangal ni Jeongcheon, sumingit si Harry. Ipinaalala kay Leon na kahit gago ang lalaking ito, isa pa rin siyang importanteng tao, pero wala talagang pakialam si Leon. Tapos tinanong niya kung tapos na ang ipinag-utos niya kay Harry. Sinabi niyang desisyon ito ng asosasyon at nagtataka kung sasalirin ba siya sa pagsusulit, dahil mas mapapadali nito ang lahat. Hindi makapaniwala si Leon na gusto ng babaeng ito na magpakuha ng pagsusulit ang isang hari. Nang tanungin, ipinaliwanag niya na narito siya para mag-recruit at subukan ang mga tunay na mandirigma. Ang tanging nagawa ni Harry ay pigilan ang kanyang mga luha. Maya-maya, napansin ng E-rank na si Daesung na dumating din si Kim Do-han para sa test ngayong taon. Iminungkahi ni Do-han na magtulungan sila. Alam ni Daesung na kahit ang mga walang talento ay nakapag-C-rank na. Samantalang siya stuck pa rin sa E-rank sa loob ng 1-0 taon. Gayunpaman, hinangaan ni Do-han ang dedikasyon niya at sinabing magiging natural siyang alas sa mining division. Bagamat nakakatukso, hindi pa handang sumuko si Daesung. Nakakatulong ang pera mula sa mga dungyon para bayaran ang utang ng pamilya niya at hindi siya basta-basta makakaalis. Bigla nilang nakita si Leon na parang isang maharlika mula sa isang European fantasy. Pero baka isa rin siyang broke. Sinubukan siyang kausapin ni Do-han, pero agad siyang pinutol ni Leon. Pinaalalahanan ang alipin sa kanyang lugar, kaya natigilan si Do-han. Ibinintang niya ang hindi pagkakaintindihan sa kanyang Korean, at sumang-ayon naman si Daesung. Nang sumulyap si Leon kay Daesung, may kakaiba rito na nagpayanig sa kanya. Parang dinudurog siya ng mabigat at nakasisilaw na presensya sa pagtayo lang malapit kay Leon. Lumabas na ang numero niya, 77, at tinawag siya sa room siyam. Pagpasok niya, ipinilit agad ni Leon na tawagin siyang kamahalan para itakda ang tono. Inapahawak siya sa isang scanner na akala niya ay magpapakita ng kanyang stats. Ngunit sa halip, sinungitan niya ang makina at staff dahil sa pangahas na suriin ang isang knight, isang bagay na tanging mga knight o Diyos lamang ang dapat gumawa. Naguluhan ang staff at nagtanong kung bakit siya naroon, at ipinaliwanag ni Leon na naghahanap siya ng mga mahuhusay na sundalo. Ngunit hindi sapat ang kasalukuyang grupo. Interesado siyang makita ang susunod na yugto, na isang pagsubok sa gete. Kaya naman, nagkaroon siya ng pagkakataong makakita ng tunay na talento. Dagdag pa rito, alam ni Daesung na karamihan sa mga nalinis na gate ay selyado, maliban sa ilan na ginagamit para sa mga pagsubok na tulad nito. Alam ni Daesung na alala ang nangyari noong nakaraang taon, na kailangan niyang magpakitang gilas para mapansin. Nagpapanggap namang walang alam sina Jinmi at Taehoon, na tila mga baguhan na walang ideya sa pinasok nila. Kasama pa ni Daesung ang isang matandang lalaki na mukhang 60 anyos, naglalakad-lakad na parang nasa parke lang. Karamihan sa kanila ay mukhang COE ranker. Napansin din ni Daesung ang dayuhang trabahador na nakita niya kanina sa lobby, na mukhang bata pa para maging baguhan. Sa dami ng mga baguhan, nag-alala si Daesung kung magiging maayos ba ang ride na ito. Para magsimula, si Go Daesung, na isang dealer, ay nagpakilala sa sarili bilang hunter at mandirigma sa loob ng 1-0 taon. Sumunod naman si Shin Taehoon, na nagising ngayong taon lang at may kalasag at sibat. Katabi niya ang kapatid niyang si Shin Naeon, na may mga daga at nagsasanay rin sa pana. Labis na nagulat si Daesung na hindi pa rin nakahanap ng pangunahing armas ang mga baguhan, kahit na nagsanay daw sila sa mga sentro sa loob ng 3 buwan. Tapos, naroon pa ang matanda, si Ogang Tai, na nasa kanyang 5 taon na at gumagamit ng gauntlet. Kamakailan lang daw siyang nagbitiw dito pagkatapos magising. Sa liit ng karanasan as ang datang hindi kayang punan ang kanyang edad, isa itong mahinang kombinasyon. Sa huli, tinanong ni Daesung ang dayuhang manggagawa kung marunong ba itong magsalita ng Korean. Diretsong sinabi ni Leon na hindi siya lalaban at hindi niya gagamitin ang espada na ginawa para pumatay ng mga dragon para lang pumatay ng mga mano. Matapos siyang pakinggan, nagula si Daesung nang mapagtanto na matatas mag-Korean ang lalaking ito. Ang pagsubok ay may kinalaman sa paghuli ng 50 kobold, at sa misyon, maaring sumulpot ang isang gnoll. Kinumpirma ng mga hurado na kung sumobra ang panganib, papasok sila. Pero inaasahan pa rin ang lahat na magbigay ng kanilang best. Labis na ngang nag-alala si Daesung, lalo na't naisip niyang walang dalang armas si Leon. Noon, buong puso sanang inalok ni Naeon ang kanyang pana, pero itinuring iyon ng nagmamarunong na hari bilang isang malaking insulto. Kahit sinabi niyang pwede niya iyong isauli pagkatapos, nagalit si Leon. Sumisigaw na ang mga armas na pangmalayuan ay nagpapasama sa karangalan ng isang kabalyero at para lamang sa mga duwag. Nang walang pag-alinlangan,
Padabog niyang itinapon ang pana sa sobrang galit. Sa kasalukuyan, labis na kinakabahan si Daesung. Kumbinsido na ang pagsubok na ito ay patungo sa kapahamakan. Iminungkahi niya ang isang lugar na sa tingin niya ay perpekto para sa pangangaso ng kobold, at ipinaubayan na lang sa kanya ng grupo ang pamumuno, sumasang-ayon sa kanyang plano ng walang reklamo. Binanggit din ni Taehon na sa gilid ng lugar, may isang pamayanan na maaring may maraming gnoll. Sa tingin ni Daesung, hindi pa kaya ng grupo nila ang laban na yon dahil madali silang mapapaligiran. Kaya naman, naisipan niyang dalhin sila sa mga kuweba, kung saan maaari nilang paasuhan ang mga kobold sa pamamagitan ng pagsunog ng mga dahon at damo. Para sa kanya, madali itong paraan para pabagsakin sila. Inuri ni Taehon ang kanyang karanasan, at nakaramdam si Daesung ng kakaibang lakas ng loob. Naalala ang lahat ng gabay na kanyang binasa at pagsasanay na ginawa. Nangangarap sa araw na makakapasok siya sa isang top-ranked gete. Pero sa totoo lang, ito pa lang ang una niya, at alam niyang kailangan na niyang umangat dahil hindi sapat ang Iran. Bigla, napansin ni Daesung na nanginginig si Taehon at nakita ang ilang kobold na papalapit sa pasukan ng kuweba. Nang walang pag-alinlangan, humakbang siya at sinabihan si Taehon na harangan gamit ang kanyang kalasag. Isang malinis na tama at nagsimulang maganahan si Taehon. Iniisip na kaya niyang pabagsakin ang mga hangal na halimaw na ito. Magaling pala siyang sumangga sa mga direktang atake. Pero nagtiwala ng sobra ang lalaki at hindi napansin ang kobold na papalapit sa kanya. Malapit na nitong makagat ang kanyang mukha. Mabilis na sinabi ni Daesung sa lahat na mabilis at tuso ang mga kobold na ito. Samantala, ang matanda at ang iba pa ay parang mga profesional na pinapabagsak ang mga kobold isa-isa, na nakatulong kay Daesung na kumalma. Nang malipol ang mga natitira, pinuri ni Daesung ang grupo at humingi naman ng paumanhin si Taehon sa kanyang pagkakamali. Kahit kinakabahan ang lalaki sa simula, mas naging maayos ang lahat kaysa inaasahan. Maliban sa isang dayuhan na may pagkareyna. Kaya sinita na ni Daesung si Leon. Tinanong kung bakit wala siyang ginawa. Nahihiyang sinabi ng hurado na itatala niya iyon, na ikinainis ng lahat, pero nagpasya silang magpatuloy at nakarating sa kuweba. Pagdating nila, sumunod si Daesung sa plano at sinabihan ang grupo na sindihan ang apoy para magsimula. Pero inasar siya ni Leon sa tanong kung yun na ba ang pinakamagaling niyang kaya. Nagaling pa sa taong walang ginawa. Ipinagtanggol ni Daesung ang kanyang plano. Sinasabing 3 beses na niya itong ginamit at palaging gumagana. Hindi naman kumbinsido si Leon. Tinatanong kung bakit siya umaasa sa kakaunting karanasan. Dahil dito, sobrang napikon si Daesung kaya halos pumutok ang litid sa noo niya habang sinisindihan ang apoy. Kapag nakahanda na ang patibong, binabalaan ni Daesung ang lahat na paparating na ang mga kobold at sinabihan silang pumwesto. Gaya ng inaasahan, sumugod ang mga kobold na parang mga hayop at sabay-sabay na nagpakawala ng atake ang mga hunter. Pero nang magsimula na siyang maging kampante, isang malalim na ungol ang pumutol sa kaguluhan. Galing ito sa kapitan ng gnoll, na siyang boss pala ng gete na ito at mas malakas pa sa siran. Naggitigan sila ng halimaw at parang may ihi na si Daesung sa takot. Iwinaksi niya ito at mabilis na inatasan si Taehon at ang kanyang sarili na harapin ang kapitan ng gnoll, habang si Naeon at si Lolo ay inatasang harapin ang mga kobold sa yungib. Alam ni Daesung na kailangan ng bawat koponan ng kahit isang solidong malalaro. At ang pagpapadala ng isang rookie, E-rank na tulad niya laban sa isang boss ay parang paghingi na mapawi. Ngunit dahil walang ibang pagpipilian, nagtiwala siya kay Taehon. Kahit na halatang hindi ito angkop sa ganitong laban. Habang kaharap nila ang halimaw, natigilan si Taehon sa takot, halos nanginginig at sinigawan siya ni Daesung na kumalma. Naiintindihan niya, pero bangungot ang nasa harapan nila. Nagpapanik si Daesung, iniisip na tuluyan nang nawala si Taehon at hindi man lang mayangat ang kanyang kalasag. Sa puntong iyon, natalisod si Taehon at bumagsak sa lupa. Mukhang siya na ang magiging pagkain ni Kobol. Samantala, tahimik na nagtataka ang isa sa mga hurado kung kailan kaya papasok si Naeon. Nang walang pag-aksaya ng segundo, sinunggaban ni Daesung ang kalasag at sumugod sa boss, sumisigaw kay Taehon na umatras. Nang malapit ng durugin ng halimaw si Taehon, hinarang ni Daesung ang atake gamit ang buong lakas ng kanyang kalasag. Ramdam niya ang lakas ng atake, at tila mas galit pa ngayon ang halimaw. Mabilis na sumugod ito ulit, at hindi sigurado si Daesung kung kaya niya pa itong harangin, o kung dito na ba matatapos ang lahat. Naniniwala siyang may pag-asa pa sana sila, kung hindi nagkamali si Taehon. Ngayon, ramdam na niya ang kamatayan, pero biglang sumulpot si Naeon na parang hindi inimbita. Hinuli ang espada ng Gnoll Kaptain gamit ang 2 daliri na parang walang kahirap-hirap, at kaswal na sinabi kay Daesung na subukan ulit dahil hindi naman daw masama ang unang atake niya. Hindi makapaniwala si Daesung. Natigilan sa pagkakita sa dayuhang ito na pinipigilan ang isang malakas na halimaw gamit ang kanyang kamay. Kalmadong sinabi ni Naeon na itaas niya ang kanyang kalasag at subukang muli labanan ang kapitan ng Gnoll. Tinatanong pa niya kung bakit hindi ulit magawa ni Daesung gayong nagawa naman niya noong una. Litong-lito na si Daesung. Muling sinabi ni Naeon kay Daesung na tumayo, harangin ang atake ng kobold at gumanti. Sinubukan ni Daesung ipaalala sa baliw na tunana sa peligro sila, pero hindi nagpapaulit si Naeon. Hindi siya tumatanggap ng hindi, at ang pagbaliwala sa kanya matapos makita ang kaya niyang gawin ay naghahanap lang ng gulo. Sabi ni Naeon, bihira ang Templar na nagtuturo sa isang ordinaryong sundalo, at napapaisip si Daesung kung ilang henerasyon na ang nakalipas mula nang mangyari iyon. Ang isang bagay na sigurado si Daesung ay ang manatiling buhay ang numero 1 prioridad. Tinitigan ni Naeon ang pangit na nilalang, at nagsimula itong manginig na parang dahon. Muling sumiklab ang laban, at napansin ni Daesung kung paano kayang agawin ng lakas nito ang kanyang kalasag. Inagalitan ni Naeon si Daesung dahil ginamit niya ang panangga sa kalaban na mas malakas sa kanya.
Sinabi ni Naeon na huwag lang siyang dumepensa, sa halip ay humanap ng butas, at nagbabala na ang nilalang ay hindi basta-bastang inutil kundi isang hayop na natututo habang lumalaban. Habang pilit pa ring iniisip ni Daesung kung paano ito haharapin, bigla siyang sinipa ni Naeon sa tuhod at sinigawan na huwag niyang alisin ang tingin sa kalaban. Sa sandaling iyon, natauhan si Daesung at napagtanto niya kung gaano siya kalapit sa kamatayan. Kung tinanggap niya ang huling atake, tapos na sana siya. At tuloy si Naeon sa pagtulak sa kanya para gamitin ang potensyal niya na talagang kinatatakutan ni Daesung. Para sa kanya, isa lang siyang i-rank na walang pag-asa, walang talento o kakayahan. Hindi siya naniniwala sa potensyal na yan, na basta na lang susulpot dahil lang sa sinabi ng isang werdo. Pero gayunpaman, may nagbago sa kanya. Nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang kislap, na parang kaya niyang talunin ang halimaw na ito. At nang sumugod ang nilalang para umatake, hindi natinag si Daesung. Naniwala siya kahit isang segundo na kaya niya itong gawin. Ibinuhos niya ang lahat para harangin ang atake, at himala, gumana ito. Maging siya ay nagulat na nagawa niyang lampasan iyon. Pero hindi pa panahon para magdiwang dahil pagkatapos niyon, sinapak ng kobold si Daesung sa mukha at itinapon na parang basura. Tapos biglang sinabi ni Naeon na hindi raw siya naniwala na basta-basta na lang mercenary ang isang katulad niya. Samantala, nagpakilala na rin ang lalaking nakasombrero sa pagtanggal ng kanyang maskara. Sa huli, siya pala ang presidente ng Korean Hunter Association, si Oh Kang-hyuk. Inamin niyang parang walang saysay ang lahat sa huli. Tinanong ni Kang-hyuk si Leon kung nahanap niya ang hinahanap niya doon. At sinabi ni Leon na may isa na siyang nakikitang potensyal na sundalo. Ngunit itinama siya ni Leon, at sinabing hindi man lang daw laruan ang halimaw na yon. Pagkatapos, nag-alok si Kang-hyuk na susuportahan niya si Leon kung gusto nitong magtayo ng sarili niyang guild. Sabi niya, kung magtatayo raw ng bago si Leon, ang pagiging sikat ang pinakamabilis na paraan, at sa panahon ngayon, walang masyadong shortcut para sumikat. Kaya naman binanggit ni Kang-hyuk ang isang pulang gete na bumukas sa Cheongju matapos ang isang raid na biglang pumalpa. Mahigit isang taon na itong hindi nalilinawan. Sa loob ng gete na iyon nakasalalay ang hiyas ng kaunungan. Ngunit upang makuha ito o sirain, kailangang harapin ang boss ng pulang gate, ang Yog Spinner. Sa gate ng Cheongju Sports Complex, sinimulan ng unang team mula sa KE Guild ang kanilang raid. Natagpuan ni Hyung at ng kanyang grupo ang isang modernong sibilisasyon na mas advanced kaysa sa anumang bagay sa mundo. Sa tingin ng isa sa mga babae, mukhang astig pa nga ito. Sa lahat ng usapan tungkol sa mundo ng pantasya at murim, naisip ni Guildmaster Hyung na hindi rin malayong maniwala na mayroon ding futuristic na mundo. Sabi pa ng isa sa mga alipores niya, parang galing daw sa Cyberpunk. Kaya naisip ni Hyung na dapat nilang pag-usapan muli ang plano. Simula sa kung paano nila bubuuin ang grupo. Naniniwala si Hoyol na matatag ang grupo at handang harapin ang ilang malalakas na kalaban kung kinakailangan. Matapos magmasid, itinuro ni Hyung ang isang kalapit na gusali para gawing base camp dahil nag-alok ito ng mataas na vantage point para sa surveillance. Kinumpirma ni Hoyol na wala pa siyang napapansin na kahina-hinala. Tungkol naman kay Jag Spinner, sinabi ni Hyung na siya dapat ang boss dito, pero wala pa ring senyales niya kahit saan. Hindi niya maisip na sa laki ng syudad na ito, walang kahit isang halimaw o tao. Sa isang banda, iniisip ni Hyung na isa itong biyaya na walang hukbo ng kasamaan o grupo ng mga rebelde na sumasakal sa kanila. Matapos nyon, pinagsabihan ni Hyung ang KE dahil kulang sila sa impormasyon tungkol kay Jag Spinner. Pero bago pa sila makakilos, may biglang sumulpot na sinag at pinasabog ang ulo ni Hyung. Gulat na gulat si Hoyol habang pinapanood si Hansu, Hyung na mamatay sa pinakamalupit na paraan. Nangilabot ang lahat habang nakita ang ulo ng kanilang guildmaster na nabasag na parang bubog. Sa sorpresang pag-atake, nagkanya-kanya silang takbo para hindi maging abo. Biglang umulan ng mga nagliliyab na pana mula sa itaas. Sinisindihan ang lupa, at lahat ay nagsitakbuhan. Napagtanto ni Hoyol na kung kahit isang A-rank tanker na tulad ni Hansu, Hyung ay hindi nakailag, kung anuman ang kalaban nila ay higit pa sa kanilang kakayahan. Parang bitag ng kamatayan. Napansin ng isa sa mga babae ang gumagalaw sa alas 3, pero hindi matukoy kung gaano kalayo dahil sa alikabok at buhangin. Si Hoyol, ang Beast Guild Master ng KE, ang humalili at nag-utos na umatras bago pa gumuho ang buong lugar. Para sa katawan ni Hyung, babalikan na lang daw nila ito pagkatapos mag-regroup dahil may kakaiba sa lugar na ito. Inutusan ni Hoyol si Hayeri na tingnan ang labasan, at kampante naman itong pumunta doon, na sinasabing wala siyang madedetect na delikado at ligtas ito. Pero bigla siyang natigilan, nakaramdam ng kakaibang kati sa lalamunan, at biglang tumalon sa isang di nakikitang sapot na gawa sa manipis na mga talim. Nakita ni Hoyol at ng iba pa ang nakakakilabot na pangyayari. Walang magawa habang si Hayeri ay ginagawang pira-piraso sa harap nila. Hindi niya man lang alam kung kailan kinabit ang mga alambreng iyon. Walang pag-aksaya ng oras, sinigawan niya ang kanyang mga kasamahan na putulin ang lahat ng alambre at lumabas agad doon. Sinabi ni Hoyol na balutan ng mana ang kanilang mga armas para makataga. Sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Iniisip kung isa lang ba ang kalaban o higit pa at kung gaano na sila katagal sinusubaybayan. Habang abala ang mga tauhan sa pagputol ng mga kawad, isang robot ang biglang sumulpot at nakatutok sa kanila, handang umatake. Sa isang dagok lang, napawi ang grupo ni Hoyol at naiwang wasak sinim. Sumisigaw siya na lumabas na ang kalaban, galit at desperado. Sa puntong iyon, bumagsak sa harap niya ang robot at nag-sink in ang lahat. Ang bagay na ito ay si Jag Spinner. May boses na nagmumula sa robot, nang asar na kung mayroon lang si Hoyol nito, hindi siya maubusan ng bala at makikipaglaban ng walang tigil. Galit na galit si Hoyol dahil pinatay ng baliw na ito ang buong grupo niya para lang magpatunay. Sa puntong iyon, inilabas ni Jag Spinner ang isang kumikinang na lubid at hinagupit ito kay Hoyol para tuluyan na siyang tapusin, at sinasabing ginagawa niya ito para protektahan ang lungsod. Sa Cheongju Gate, ang unang raid team ng KE Hunters na may 58 miyembro ay walang sinuman ang nakaligtas. Ang gate boss ay itinaas na sa red level, at ang lahat ay nakabinbin. Maya-maya, nagpa siya ang ikalawang raid team na huwag tumapak sa lungsod
para hindi makasalubong si Judge Spinner. Samantala, ang ikatlong Red Team ay tutok sa pagkuha ng Jewel of Wisdom at iba pang kayamanan. Buong tapang namang sinabi ng lalaking puti ang buhok na mapupunta ang 60 bilyong won sa guild ng ikalawang team. Matapos ang lahat, pinasok na nila ang Cheongju Sports Complex Gate. Ang pagpasok sa gate na ito ay ipinagkaloob sa isa sa top 10 guilds ng Korea, ang Golden Leon, na pinamumunuan ni Guildmaster Hwang Jungchul, isang S-rank, at Vice Guildmaster Hwang Yeonha, isang A-rank, kasama ang 47 pang miyembro. Bukod pa sa kanila, ipinadala ng Magic Tower si Gil Taesong, na malapit na sa S-rank, kasama ang isang pulutong ng 48 mercenaries. At hindi rin magpapahuli, naroon din si Hanhari ng Korean Hunter Association, isang A-rank, na nagtitimpla ng barley tea para sa kamahalan, na sasabak din sa aksyon. Sa ilang na bahaging ito ng natitirang modernong sibilisasyon, itinatayo ng ika-4 na raid team ng Cheongju Gate ang kanilang base camp. Kinumusta ni Leon si Hanhari, tinanong kung anong gumugulo sa kanya. Inamin ni Hari na may kutob siya. Nagdududa siyang magiging maayos ang lahat dito, pero nakapagtataka, nag-alala rin siya kung mangyari nga iyon. Sa isip niya, ang pinakamagandang senaryo ay maging maayos ang lahat at hindi na kailangang sumali si Leon. Pero nangangahulugan din iyon na maaring mawala ang pagkakataon niyang sumikat. Ayos lang kay Leon iyon. Kalmado niyang ipinaliwanag na kung hindi kailangang kumilos ng Leonheart King, ibig sabihin lang nito ay hindi ganoon kasama ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya na ang pamumuno ay kaya ng kahit sino basta't walang kayabangan. Ngunit iba na ang usapan pagdating sa hari ng mga kabalyero. Dahil dito, nagtaka si Hari. Sa kanya napagtanto na sa tuwing sumasali si Leon, ito ay para pigilan ang mga atake na walang ibang kayang gawin. Nilinaw ni Leon na ang hari ang dapat na huling peder, ang huling linya ng depensa. At sa nakikita ni Leon sa kalagayan ng grupo, hindi raw magtatagal at kailangan na naman siyang sumali. Pero naniniwala si Hari na may pag-asa ang raid team na ito, dahil kasama nila si S-rank Hwang Gomchol at isang meje. Para kay Leon, mas malakas sila kaysa sa ordinaryong tao. Pero hindi pa rin nila naiintindihan ang digmaan gaya ng pagkakaintindi niya. Higit pa doon, pinagdududahan niya ang kanilang estratehiya. Lalo na ang bahagi kung saan ipinapalagay nilang ligtas ang labas ng lungsod. Kahit pa nakasalubong nila ang mga kalaban, nagtataka si Leon sa sobrang tiwala nila sa kanilang intel. Hindi niya maintindihan kung bakit akala ng mga raid team na ito na ang pagsusuri sa mga pattern ng halimaw at pagtugon sa mga ito ay isang matalinong hakbang. Para kay Leon, kalokohan iyon. Walang totoong general ang asa sa ganoong plano, lalo na pagdating sa isang tulad ni Judge Spinner, na hindi niya nakikita bilang isang halimaw, kundi isang matalas at mapanganib na pinuno ng digmaan. Dahil dito, biglang sumabog na wala sa oras, na lubos na ikinagulat ng lahat. Tinawag ng isang batang lalaki si Yapi, ang robot, at humihingi ng paumanhin na kailangan itong magtapos ng ganito. Ngunit humihingi ng isang huling pabor. Tinanggap ni Yapi ang huling utos ng bata, na burahin ang lahat ng dayuhang nilalang na lumalabag sa lungsod. Si Yapi, na parang isang ligaw na bala, ay nagwala at tinakot ang lahat. Habang nakatutok ang lente nito sa mga target, biglang may humampas ng martilyo at tinabig ang maliit na robot. Pagkatapos nyon, nasaksihan ng lahat ang isang malaking pagsabog na yumanig sa kanila. At nagtaka kung anong uri ng halimaw ang pumawi sa 23% ng kanilang lakas. Muling umatake si Yapi, ngunit pinukpok siya ng lalaking may martilyo, na nagdulot ng matinding pagtaas ng presyon sa loob. Naghahanda si Gumsuon na sugurin ang metal na lata. Pagkatapos, pumagit na ang Guildmaster para kontrolin at lipulin ito, na tila nagpabaliw sa makina. Nagsimula ng maghasik ng lagim si Yapi sa buong lugar. Agad namang inilunsad ng Guildmaster ang distortion force field at sinabihan ang lahat na magtipon. Gayunpaman, napakagulo pa rin sa lugar. Sinabi ng isang lalaki kay Gil Taesung na ang mga bala ay nagkakagulo-gulo na. Sabi ni Taesung, apektado na ang Magic Tool na panlaban sa Judge Spinner. Dahil kumukurba na ang mga bala sa ere, hindi niya inasahang gagamitin ito ng ganito kaaga. Sakto namang napansin ni Yapi ang abnormalidad ng simulan nito ang maintenance operation. Bigla na lang, nabaril ang tauhan ni Taesung. At napagtanto niyang kinakalkula na ni Yapi ang mga anggulo para palihisin ang mga bala. Taranta siya, sinusubukang alamin kung ano ba talaga ang bagay na yon. Sa puntong yon, nakatanggap si Taesung ng tawag para patayin ang distortion field dahil masyado nang unpredictable ang direksyon ng mga bala. Pababa na ang battery ng Magic Tool. Inutusan ni Taesung na i-charge ito agad pagkababa ng force field. Pagkahinto ng grupo at pagbagsak ng force field, doon sila tinamaan ng husto. Biglang napuno ng parang sapot na mga kawad ang buong lugar. At lumabas si Yapi na parang isang Grim Reaper, handang kuryentehin ang buong grupo. Agad na napagtanto ni Taesung ang kanyang pagkakamali sa pagbatawag sa lahat sa isang lugar. Batid na walang paraan para makaiwas sila sa paparating na atake. Pagkatapos mag-charge, nakita ng grupo ang isang kabayong papalapit sa kanila. At gulat silang makita si Leon Dragonia, na sumasagasa na parang matalik na kaibigan. Sumakay si Leon sa kabayo, sinasabing kailangan ng tapang para sumugod ng mag-isa sa gitna ng mga kalaban, at dapat daw purihin ang hari ng Leonheart. Agad-agad, ginawaran ni Leon si Spinner ng karangalang labanan siya. Isang hamon na parang utos ng hari. Nagtataka naman ang iba kung nawala na ba sa katinuan ang lalaking ito. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang hari ng Leonheart, isang taong dapat purihin. Walang pag-alinlangan, sinunggaban niya ang pagkakataon at ipinagkaloob kay Spinner ang karangalan na harapin siya sa laban. Si Yapi naman, litong-lito sa biglaang pagbabagong ito. Kinakarga nito ang railgun, at tutok pa rin sa misyon nitong puksain ang lahat ng dayuhang elemento. Sa sandaling iyon, sumugod si Leon na parang nagliliyab na araw, kasama ang kanyang matandang kaibigan. Habang pumaputok si Yapi, sumalakay si Leon ng may galit ng isang tunay na kabalyero, hindi natitinag sa malalayong atake. Sa bilis at kinang ng kanyang sibat, inilabas ni Yapi at Leon ang kanilang mga panloob na halimaw. At biglang isang malaking pagsabog ang nagpakalat ng mga debris sa ere nang matamaan si Yapi. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang high-functioning AI ni Spinner.
Lumalabas, walang lohikal na paliwanag si Yapi sa nangyayari sa harap ng kanyang mga sensor. Lumabas na nasuri na pala ng makina ni Yag ang buong eksena. Napansin na ang sandata ni Leon ay mukhang luma at parang pang-joust, pero mabilis ito para makuha ang atensyon nito. Gayunpaman, kinalkula ng makina na ang epekto ay minimal batay sa masa ni Leon. Itinuring ni Yapi na walang banta si Leon, dahil kaya siyang patumbahin ng railgun sa isang tira lang at hindi na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Iyon ang lohika ng makina. 3 segundo bago ang pagtama, ang sigaw ni Leon ay lumikha ng isang manipis na harang, isang pattern na hindi pa naitala. 2 segundo bago ang pagtama, hinulaan ng sistema ang direktang tama mula sa bala ng railgun at tinantiya na ang shockwave pa lamang ay sapat na upang alisin ang target, kahit na naharang ang puto. 1 segundo bago ang pagtama, nailihis ang bala walang banggaan o harang, kundi isang paglihis na parang hininga, gamit ang kasanayang ipinasa ng Knights Templar. Para kay Leon, isa itong himala na tanging pinakamalalakas na mandirigma lang ang makakayanan. Nagpapatupad ng banal na batas sa pamamagitan ng basbas ng panangga ng pana, isang kapangyarihang tumataboy sa lahat ng atake. Hindi maunawaan ng makina ang nangyari at nagkaroon ito ng malubhang malfunction, kung saan ang mga internal system nito ay nagkagulo-gulo. Sa sandaling iyon, kinalkula nitong muli ang antas ng banta ni Leon sa pinakamataas, antas 5. Bumagsak sa lupa ang makina sa isang desperado at kaawa-awang pag-atras. Kahit ngayon, inuulit ni Yapi ang huling hiling ng bata na huwag hayaang may makarating sa lugar na ito, anuman ang mangyari. Bigla, narinig ni Yapi ang boses ni Jogs na nagpapasalamat sa lahat ng nagawa niya. At natapos na ang modulation ni Yapi para sa kontra-atake. Mabilis niyang inutusan ang mga long-range dealer na lumipat sa kalapit na gusali sa tapat ng spinner ni Jogs, habang ang iba pa sa team ay pinanatili ang kanilang posisyon. Ngunit pagliko niya, bumungad sa kanya ang isang napakasamang eksena ng patayan. Laman at buto na pinira-piraso ng mga gusot-gusot na alambre. Bigla siyang namutla, para bang nakakita ng multo. Tapos, bigla na lang siyang may naramdamang dumampi sa kanya. Mabilis siyang lumingon para sumugod, kinakabahan, pero wala doon kahit ano. Gayunpaman, pawis na pawis ang lalaki. Siguradong sigurado na may naramdaman siyang humihinga sa kanyang lig. Doon, isang sapot ng matatalim na patalim ang humiwa sa kanya sa loob lang ng ilang segundo. Pinunit siya at tinapos ang kanyang kwento. Hinabol siya ni Yapi hanggang sa sementeryo, kung saan lumuhod ang lalaki at nagmakaawa para sa kanyang buhay. Naalala ni Yapi ang sinabi ng bata na gusto niyang mailibing sa sementeryo tulad ng iba, para maging bahagi siya ng lungsod magpakailanman, at sana raw ay protektahan ito ni Yapi. Tumama ang alaala, at biglang nag-shutdown ang sistema ni Yapi, habang nagbago ang kanyang prioridad nang magtama ang kanilang mga mata ng iyakin. Nagtataka naman ang lalaki kung pinatawad ba siya ng maliit na robot, habang tahimik na lumipad si Yapi sa kalangitan ng walang imi. Maya-maya pa, dumating si Taiseng at nilapitan ang bata, habang kinakabahang sinasabi ng iyakin na siguro'y napagod lang ang metal na gagamba, kaya hindi siya tinapos at tumakbo na lang. Ipinapaliwanag ng iyakin na parang nabasa niya sa mukha ni Yapi na wala na itong pag-asang manalo, marahil dahil nakita nitong paparating si Taiseng. Ipinapakita nito na may limitasyon din ang makina. Pero ang bumabagabag kay Taiseng ay kung bakit mas malinis pa ang sementeryo kaysa sa ibang lugar. Samantala, kinakalkula ni Yapi ang sansa niyang magtagumpay sa 72% at nagpa siya na umatras. Inuuna ang proteksyon ng mga mamamayan, kahit napatay na sila. Hindi matiis ni Taiseng at ng iba pa ang nakakakilabot na lugar na ito. Kasabay nito, natukoy ni Yapi na may 49 na target paling aktibo, at nasa mabuting kalagayan pa ang mga level 5 at level 3, habang 35% lang ang sansang mapabagsak ang level 1. Kaya nagsimula na naman ang laban. Dahil dito, napansin ni Leon si Yapi na tahimik na nagkukumpuni, at tinanong kung nagustuhan ba nito ang paglalaro sa mga ordinaryong tao. Si Leon nga naman, na nabubuhay para sa pagiging magino. Sa mapanuyang mukhang iyon, higit sa lahat ay kinamumuhian ng hari ng Leonheart ang mga duwag na bumabatikos at nananabik sa patas na laban. Kaya buong tapang na tinanong ni Leon si Yapi kung handa na ba itong makipaglaban. Agad na nabahala si Yapi sa di inaasahang bisita sa teritoryo nito. Halata namang walang balak maglaro ng patas ang kalaban. Pero hindi basta-basta isasantabi ni Leon ang kanyang pagiging kabalyero. Ang pagiging magino ang nagpapatibay sa kanyang kalooban, at ang matibay na kaloobang iyon ang nagpapalakas kay Leon, kaya siya ang napili. Naniniwala si Leon na hindi kayang maunawaan ng isang makina ang konsepto ng karangalan. May natitira pang 480 bala at kumpleto ang iba pang gamit. Agad na kinalabit ni Yapi ang gatilyo at pinaputukan ang mayabang na lalaki. Ngunit hindi natitinag si Leon, protektado ng kanyang banal na enerhiya at basbas ng panangga ng pana. Mabilis namang napansin ni Yapi ang kakaibang sekwensya sa laban at sinimulan ng suriin ang trahektorya. Muli itong pumutok, determinado na wakasan ang kalokohang threat level 5 na yan. Pero hindi pa rin nagpapatinag si Leon na may mapanuyang tingin. Walang aksayang sumugod siya. Lumilikha ng daan habang dumadaan sa paningin ni Yapi na parang multo. Bigla siyang sumulpot, hindi man lang nagawang umaksyon ng makina. Nagpakawala ng laser si Yapi, pero nagulat nang makita si Leon na sumugod sa kanya sakay ng kanyang kabalyerong kabayo. Agad namang bumawi si Yapi, nagpakawala ng mga bala na parang bagyo para butasan si Leon, pero hindi ganoon kadali siyang tamaan. Hindi rin matanggap ng makina ang katapangan ni Leon. Nakangisi si Leon, tinawag na Stallion ang kanyang kabayo at sinabing gustong magtago-taguan ng kalaban. Mabilis ang mga pangyayari. Pareho silang gumagalaw na tila hinahabol ang bilis ng liwanag para tapusin ito agad. Pero hindi pa rin maintindihan ni Yapi kung ano ba talaga ang pakay ni Leon, lalo na't walang taong kayang gumalaw ng ganito kabilis. Pagkatapos, nagpakawala si Yapi ng isang malaking atake, at sumigaw si Leon sa kanyang kabayo para mas bilisan pa. Sa wakas, nang magkahara sila, binigyan ni Leon ng totoong papuri si Yapi sa mga pagsisikap nito. Ngunit hindi nito pinapabagal ang mga pangyayari, dahil pinapaulan ni Yapi ang mga bala sa kanya.
na naglalayon para sa perpektong tira. Pero hindi basta-basta si Leon, sumabog ang isang bagay, at ginamit niya ang pagkakataong iyon para sumugod kasama ang kanyang kabayo. Matapos pumailan lang sa himpapawid, dumapo si Leon sa mismong ibabaw ni Yapi, handang sumalo sa atake. Walang planong umiwas, sumugod siya at hinayaang ang grabidad ang gumawa ng iba. Sa huling sigaw ng kaluwalhatian para sa Leonhertz, ipinadala ni Golden Sun Leon ang kanyang sukdulang atake, na pinira-piraso si Yapi. Habang tinatanggap ni Yapi ang nakamamatay na dagok, naririnig nito ang huling utos ng bata na huwag pakawalan ang nakakulong sa loob. Bilang paggalang sa hiling na iyon, pinapagana ni Yapi ang kanyang self-destruct, na walang iniiwan. Hindi iyon. Plano na ni Yapi na pasabugin ang lahat ng mga pampasabog na nakakabit sa mga pasilidad ng tambakan. At hindi iyon nakita ni Leon na darating. Biglang-bigla, isang malaking pagsabog ang tumama sa gitna. Nang imulat ni JS 1,253 ang kanyang mga mata, nakahiga na ito sa loob ng isang lalagyan, at punang langis ang hangin. Isang lalaki ang sumigaw sa jag spinner na gampanan ang tungkulin nito at protektahan ang lungsod. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Yapi ang isang halimaw na alien na dumurog sa lalaking iyon hanggang sa maging mga tira-tira na lamang. Walang atubili, gumanti si Yapi ng mga bala. Ibinuhos ang lahat sa dayuhang halimaw. Batid na ang misyon niya ay suportahan ang mga kaalyado at protektahan ang lungsod. Sa bisa ng tadhana, nagapi ng jag spinners ang mga kalaban at naging mga bayani na nakilala bilang mga tagapangalaga ng lungsod. Ito ang kwento ng mga walang taong tangke na nagligtas sa lugar ng tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Sapat na para mabawi ang puso ng mga mamamayang nawawalan na ng pananalig at ginawang simbolo ng pag-asa ang mga jag spinner, mga kabalyero ng bakal. Ngunit kahit sila ay kinailangan ding dumaan sa pagbabago, paulit-ulit na pagtatayo, upang ipagpatuloy lamang ang kanilang tungkulin sa ilalim ng utos ng kanilang commander. At ginawa nga nila iyon. Patuloy na binantayan ang lungsod hanggang sa wala nang natira para bantayan. Doon ibinigay ng bata kay Yapi ang huling misyon nito, ang sukdulang pagtatanggol sa lungsod anuman ang mangyari, dahil ayaw niyang may makatakas mula sa lugar na ito. Si Yapi, ang huli sa kanyang lahi, ay patuloy sa paghahanda, pagprotekta, at pagkukumpuni hanggang sa wakasan ito ni Leon. Samantala, tinunton ni Leon ang makina at natuklasan kung ano ang desperado nitong binabantayan, na siyang hiyas ng karunungan. Alam ni Leon na hindi dapat umiral ang bagay na ito. Bigla siyang nakaramdam ng presensya sa likuran niya, at lumingon para tanungin si Yapi kung gaano nakatagal itong nagbabantay doon ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, kinilala ni Leon ang makina bilang tunay na kabalyero ng katapatan at debosyon. Isang taong may utang na loob ang lahat ng nilalang sa buong kontinente, dahil sa serbisyo ni Sir Jag Spinner. Ang huling narinig ni Yapi ay isang tahimik na pasasalamat mula sa batang lalaki. Kalaunan, nalaman ni Kangyok ang buong kwento, at kung paano sinira ni Leon ang hiyas ng karunungan. Lumabas na naniniwala si Kangyok na may karapatan si Leon na magdesisyon kung ano ang gagawin sa hiyas ng mundo, dahil siya ang nakipaglaban kay Jag Spinner. Sinabi ni Leon sa matanda na ang hiyas ay isa lamang lason, na nilikha ng baluktot na puwersa ng karunungan at paghahangad upang akitin ang mga tao. Sa madaling salita, tinawag ito ni Leon na bagay ng demonyo. Nabigla si Kangyok at natigilan. Sa madaling salita, ipinaliwanag ni Leon na ang hiyas ay nagbibigay ng hiling, ngunit laging may hinihinging kapalit, tulad ng pagpapakain sa isang halimaw para manahimik ito. Kumakain ito sa tukso ng tao para sa walang hanggang buhay, na nagtutulak sa mga tao na mawala ang kanilang pagkatao at maging mga demonyo. Nilinaw niya na kung may lumitaw na kahit anong katulad ng hiyas na iyon, kailangan itong wasakin sa anumang paraan. Nabigla si Kangyok sa balitang ito, at agad na sinabing gusto niyang ipaalam sa gobyerno ng US. Malinaw na iyon ang dapat gawin, ngunit babala ni Leon na sinumang nakahawak na nito ay maaring nahulog na sa pang-aakit ng demonyo. Pagkatapos, pumasok sila sa isang silid kung saan tinanong ni Leon si Kangyok kung doon ba siya nagpapahinga. Tumango si Kangyok at nagpauna, ginagabayan ng siyentipiko na nagbunyag ng labi ng jag spinner. Tinitigan ni Leon ang jag spinner nang tanungin siya ni Kangyok kung ano ang balak gawin ng kanyang kamahalan dito. Nakangiti si Leon, tinawag ang jag spinner na isang marangal na knight na naglingkod sa kanyang panahon, kaya't nais niya itong ilibing ng may paggalang at ipagdasal na makarating ito sa banquet hall ng Diyos. Bago iyon, binanggit ni Leon na babasbasan muna niya ito. Pagkatapos ay mahimalang naglabas ng isang magarbong tasa na puno ng ginintuang likido, na ikinagulat ni Kangyok. Walang pag-alinlangan, ipinagdarasal ni Leon na ang tapat na kabalyerong ito ay matahimik na magpahinga at ibinuhos ang likido sa kanya. Iyon lamang ay nagiging sanhi upang ang makina ay gumalaw, pinapagana ng banal na enerhiya. Alam ni Leon na walang tunay na pinagmumulan ng enerhiya, ngunit ang pagbabasbas ay nagdulot ng isang himala. Kaya't binunot ni Leon ang kanyang espada at nagpakawala ng ilang atake para tawagin ang atensyon ng diyosa. Alam ng lahat na naroon na ang babaeng nagliliwanag ay hindi tao, kundi isang banal na nilalang na walang kapantay. Yumuko si Leon sa harap niya at ipinaliwanag na si Jag Spinner ay isang marangal na kabalyero, isang tunay na huwaran para sa lahat ng iba pang mga kabalyero, at isang taong karapat-dapat sa pangangalaga ng diyosa. Tiningnan ni Ariana ang kakaibang nilalang at sinabi na hindi nito natapos ang kanyang misyon, ni hindi rin nito inialay sa kanya ang kanyang kaluwalhatian. Nagsalita si Leon para kay Jag Spinner, sinasabing kung hindi dahil sa nilalang na ito, karapat-dapat sanang angkinin ni Jag Spinner ang kaluwalhatian ng hari ng Leonhertz. Direkta niyang tinanong si Jag Spinner kung ang bakal na kabalyerong ito, mula sa ibang mundo, ay sasamba sa liwanag at manunumpa sa katarungan sa pamamagitan ng pagsali sa kanyang hukbong kabalyero. Hinihiling niya rito na suportahan ang kanyang kabalyero, si Leon, sa pagpuksa ng kasamaan sa mundong ito, at sa kalamang ito magiging karapat-dapat na maging isang kabalyero rin. Bigla, nagsalita ang makina, lubos na sang-ayon sa planong labanan ang mga demonyo. Ikinasaya ito ni Ariana, na naniniwalang kung ang katapatan at lakas ni Jag Spinner ay ibibigay sa kanyang unang kabalyero, ang kanyang kaluwalhatian ay magnining din sa kanya. Habang lumulutang sa air ang Knight Templar numero 10,
253, ginawaran ito ng kapangyarihan ng liwanag at katarungan. Samantala, sa United States Magic Tower sa silid ni Master Rinaldo Sherman, nagmamakaawa ang isang lalaki ng kapatawaran, despeyadong ipaliwanag kung bakit nabigo siyang isagawa ang isang simpleng utos. Ngunit tila labis na nadismaya ang dakilang nilalang na kanyang kinakausap, lalo na matapos siyang pagpalain ng karunungan at katotohanan. Ipinapaliwanag ni Rinaldo na sumabat ang bagong survivor na si Leon. Saglit na natigilan ang kristal nang marinig ang pangalang iyon, at biglang, bumulaga sa screen ang balita tungkol kay Leon Dragonia Leonhardt. Sobra na para tuluyang mainis ang kristal. Galit na narito na naman ang lalaking ito. Inapanood ni Rinaldo itong mawala sa sarili. Nanunumpa na hindi na ito maulit. Simula noon, kahit ilang beses pang tawagin ni Rinaldo ang hiyas ng kaunungan, hindi na ito muling nagsalita sa kanya. Sa Korean Hunter Association, agad na inilista ni Kenyuk si Judge Spinner bilang miyembro ng guild ni Leon. Kahit na matatagalan, ayos lang kay Leon. Pagkatapos nito, lumabas si Yape, o kilala rin bilang Judge Spinner, kasama si Leon. Bigla na lang umubo ng dugo si Leon, kaya nag-alala si Yape. Tinanong siya kung okay lang siya, at ipinaliwanag ni Leon na malaki ang epekto sa kanya ng pagtawag ng Knight Templar sa lupaing kapos sa kabanalan. Sinisisi niya ang sarili niya, dahil hindi siya naging sapat na malakas.